So mga tol, kakatapos lang po ng laban ni Luis Neri sa bansang Kyrgyzstan. Kalaban itong si Sataporn sa Art ng Thailand. Ang inaasahan na tatalunin lang ni Luis Neri ang Thai fighter. Ganyan po ang nangyayari. Tinalo po ni Luis Neri itong Thai fighter. Via decision. Itinigil po yung laban mga tol sa round 8 dahil na accidental headbutt po itong si Luis Neri. Kaya dinaan po sa score yung resulta. Nakuha po ni Luis Neri ang kalamangan sa mga hurado. Nagpalamang nga po kay Luis Neri mga tol yung pagkaka-knockdown ng Thai fighter sa round 2. Pero kung hindi na headbutt itong si Luis Neri, umahabol na sa score sana itong Thai fighter. Nakita kasi ng Thai fighter ang kahinaan ni Luis Neri. Yan yung bodega. Round 6 at round 7. Binibira na ng Thai fighter sa bodega itong si Luis Neri. Kaso yun nga mga tol, biglang itinigil na yung laban sa round 8 dahil sa accidental headbutt. Pagkatapos ng panalo ni Luis Neri, pinaakyat po ng promoter si Casimero sa ring at nagharap po si Casimero at Luis Neri. Marami naman mga fans ang nakakaamoy na sila na daw ang maglalaban sa susunod. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay naman po ng opinion na batikang sports analyst natin dito sa Pinas na si Attorney Ed Tolentino sa pagkatalo ni Casimero kay Kameda. Dalawa daw ang naging problema kung bakit natalo si Casimero. Ayon kay Attorney Ed mga tol, kung siya daw kay Casimero, dapat daw ibang kalaban na lang ang pinili nito. Hindi daw itong si Kiyunosuke Kameda dahil daw itong si Kiyunosuke Kameda pinsang buo daw ng promoter ni Casimero na si Koki Kameda. Diyan pa lang daw, parang may conflict of interest na. Sobrang dali daw magbigay ng info kay Kiyunosuke Kameda kung ano daw ang kondisyon ni Casimero at dapat nitong gawin para talunin si Casimero. Ang pangalawang problema naman daw kaya natalo si Casimero dahil pumayag daw ito lumaban sa mataas na dibisyon, ang 58 kg na halos super featherweight division na daw. Naging pabor nga daw yang kay Kameda dahil matangkad daw na boksingero itong si Kameda. Kayang-kaya daw nito i-handle ang mataas na dibisyon. Hindi daw katulad kay Casimero na maliit. Kaya bumagal daw si Casimero sa dibisyon na yan. Masyado daw malaki ang catch weight na yan. Pabor na pabor daw yan kay Kameda. Parang may inside info nga daw itong si Kameda dahil ibang-iba daw ang pinakita nitong estilo kay Casimero. Kilala daw si Kameda na aggressive boxer. Sa katunayan, nakipagsabayan pa nga daw ito kay Luis Neri at Alan Picasso. Pero pagdating daw kay Casimero, naging defensive daw si Kameda. Suntok layo daw ang estilo at pinapagod si Casimero. Mala Guillermo Rigundo nga daw ang pinakita ni Kameda. Maganda naman daw ang pinakita ni Casimero sa early rounds. Pero si Kameda, nag-stick daw talaga sa hit and move style. Pagdating daw ng 5th rounds, nasaktan daw ni Casimero si Kameda. Nakasurvive naman daw itong si Kameda. At sa second half, doon na daw napagod si Casimero. Hindi na daw makahabol dahil nga mabigat daw si Casimero. Diyan na daw kumakaunter si Kameda. Naputukan pa daw si Casimero sa mata. Diyan daw nagkaroon ng karagdagang problema hanggang sa matalo na si Casimero sa puntusan. Para nga po kay Attorney Ed Tolentino, bagamat natalo itong si Casimero kay Kameda, hindi pa daw tapos ang karir ni Casimero. Kailangan daw lumaban si Casimero sa dapat niyang timbang. Kung lalaban daw si Casimero sa 122 pounds, kailangan daw niyang kunin yung timbang na yan. Hindi daw uubra kay Casimero yung mataas na timbang. At para makabalik si Casimero, kailangan daw nito lumaban agad. Huwag daw patagalin para mabilis daw mabura ang alaala ng pagkatalo niya kay Kameda. Suggest pa nga po ni Attorney Ed Tolentino kung kinakailangan daw na lumaban agad si Casimero sa top 10 contender. Yun daw ang dapat niyang gawin. Maganda nga daw kung si Luis Neri ang kalabanin ni Casimero dahil kung makakatalo daw si Casimero ng top 10 contender, mabilis daw makakapasok agad si Casimero sa ranking.